Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga sila nakawala kay Senador Rodante Marcoleta matapos nga batikusin ang usapin sa mga budget sa bansang Pilipinas ay talagang naiimbestigahan na ang mga korap na mga opisyalas. Dito nga natin makikita na talagang sumabog na nga rin si Kong Rodante Marcoleta, Senador Marcoleta, dahil nga talagang hindi umaamin ang mga pulpolitiko na ito. Kaya naman talagang pinag-aaralan at talagang kumukuha na nga ng mga ebidensya itong si Senador Marcoleta nang sa ganun ay harap-harapan ngang ipakita sa mga pulpolitiko na magnanakaw ng kaban ng bayan. Ang mga ganitong kaganapan ay talagang kinaabangan ng maraming netizen dahil talagang gusto nilang magkaroon ng tunay na imbestigasyon at patas dahil ang pera ng ating mga kababayang mga Pinoy, mga taxes ay binubulsan lamang ng mga bayang mga pulpolitiko na ito. Kaya naman ngayon ay maraming nabilib kay Senador Marcoleta dahil handa niyang ipaglaban ang katotohanan at paninindigan ang kanyang prinsipyo at hindi nga magpapasuhol sa limpak-limpak na salapi na sinusuhol sa kanya. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Your Honor. No, I'm asking you to help me. Yes po. What will I tell them? Ito pa po yung sinasabi ng iba. Bakit po ngayon lang nalaman? Abuti po ang presidente nalaman niya after 3 years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion pesos. Ang namunini lang about 15 contractors. There are about 29,000 o 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, Your Honor. 15 lang. Representing 18% of the pie. Yung 15 yun, 0.07%. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto. Ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Huwag lang po sanang bastusan. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. 24 anyos pa lang po ako. Nagtatrabaho na po ako kay former Mayor Rodrigo Duterte. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Yan po ang sinabi ko noon pa. I will resign kapag pumasok po sila sa City Hall or sa Malacanang. Paulit-ulit ko itong sinabi. Pag may gumamit ng pangalan ko, please consider it denied. Ayaw ko po makisali sa negosyo ng pamilya ko at ayaw ko rin po silang makialam sa trabaho ko. Sa totoo lamang po, mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko, pero hindi po sa akin. Hindi naman natin mapili kung sino yung kamag-anak natin sa mundong ito. At hindi rin po ako nag-i-intervene on behalf of any business entity. Nag-warning na po ako noon. Ingat po kayo sa mga name dropper. I observe delikadesa. Pangalan ko po ang puhunan ko sa mundong ito at hindi ko po yan sasayangin. At hindi ko sasayangin ang tiwala ng Pilipino. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila.
kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit kailan. Pero lahat po ng bansa kailangan ng infrastructure for development. Huwag lang bastusan at huwag lang pong gawing gatasan. Tulad ng LCAC, kailangan ng development sa bundok nung panahon ni former President Duterte. Naging incentives po ito na magkaroon ng proyekto yung mga barangay at marami na po ang naging insurgency free sa ilang region due to incentive sa barangay. Maganda po yun. Pero kapag nahaluan ng korupsyon, ayaw namin yan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, sinisibak niya po pag naamoy niya na merong korupsyon. Thank you, Senator Bong. Actually, I have given you 11 minutes already. Sir, closing na lang po. Naniniwala po ako na ang paglilingkod sa bayan ay dapat may kasamang integridad at pananagutan. I assure the public that I have nothing to do with these transactions and I remain firm in my commitment to transparent and honest service. I am for accountability. Let me repeat, let us make accountable for all those responsible for all this mess. Panagutin natin sila. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Ikaw na ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just like to ask if yung po mga pinatawag natin kanina na binigyan yung deadline na 10 a.m. Andito si engineer, si for DE Henry Alcantara. Is he here? Si Bryce Hernandez po. Dumating na po ba? Yung DE ngayon na kasalukuyang DE. Wala pa ho. Si Bryce Hernandez. Wala po. DE Alcantara po nasa... Opo, si Bryce po, hinahanap namin. Kasi nabanggit po kanina eh. At si JP Mendoza, wala rin po. Kasi po ito yung yung nabanggit sa controversial and notorious district, no? Sa Bulacan. Mamaya po, may tatanong po ako sa PICAB po, pwede yung may tanong sa PICAB. Sir, pero po may nabanggit po si Senator Lacson, no, lumabas na yung pong yung sa PICAB yung license accreditation for sale, no, para lang ma-clarify nyo rin po, no. I know that you have to maintain your integrity. Kayo po nag-accredit sa lahat ng mga contractors, no, kung AAA man to, quadruple, pero may mga aligasyon na lumabas na may accreditation for sale. Salamat sa impormasyon na isinawalat ni Senator Lacson kung saan umaabot sa 2 million umano ang hiningi para sa makapasa ang aplikasyon. So ang tanong ko lang po ay may nakarating din po sa aking impormasyon, Mr. Chair, na meron po talaga license for sale sa PICAB, kaya nga daw po yung ED ay kaya magbigay ng quadruple A category sa kahit na sinong contractor for a price, no? Ito po ay informasyon lang. Kayo po ibibigyan natin ng pagkakataon para po ito'y sagutin para ma-clarify din po. Package deal daw po ito. Yung ED daw po ang bahala sa requirements at experience ng contractor para mabigyan ng mataas na category. So yun lang po. Would you confirm or deny, sir? Your Honor, we have tried our best to institute safeguards at PICAB, but we accept that it is not foolproof. And we will conduct a very thorough investigation regarding this because these are serious allegations. In fact, Your Honor, during the board meeting of SIAP last Friday, there was a resolution to the effect that it will be a third party that will be investigating PICAB regarding these allegations. For context, Your Honor, I have actually taken the cudgels of computerizing PICAB from end to end. And however, I know that there is no foolproof system and that it will always be a cat and mouse game. No? And so before, when PICAB was done, when licensing was done manually, it was easy to spot the fixers because they were just on the ground floor
of the executive building. Right now, everything goes along the electronic highway. And so catching them would require really, people who also are very good at computer technology. So what I can assure you, Your Honor, is that we will be conducting a thorough, exhaustive investigation and let the chips fall where they may. And not only PCAB will do its internal investigation because it might appear to be self-serving, but SIAP itself, has already issued a board resolution stating that a third party will be investigating PCAB. Thank you, Your Honor. Nabanggit din po kasi, Ginilakay, no, na yung pong si Atty. Matienzo bilang ED sa PCAB, doon daw po madami ang nag-level up yung mga category, no, ng mga malalaking construction firms. So, can we provide information kung meron ho kayo ngayon, kung masagot nyo po ngayon, ilang, sa panahon na yon na binabanggit, nung naupo si Atty. Matienzo bilang ED ng PCAB, ilan po ba ang nabigyan ng AAA at ilan ang nabigyan ng quadruple A category? We would want to get that information, Mr. Chair. Andiyan ba si Mr. Atty. Matienzo, ikaw yung rito, ikaw yung binabanggit. Sen. JP, maybe you may want to request him to just submit documents as to how much, what is the number of AAA, quadruple A, and the other categories of licenses for to economize time. Yes, sir. I will submit po Yes. all the details po. Para ma-clarify din, kasi kayo yung binabanggit dito, no, according to our information. In the same manner, Mr. Chair, natanong na natin sila, Ms. Diskaya, doon po sa kanila pong mga kumpanya na nai-registro na tinanong ng ating minority leader, sa aking pagkakalam, dapat sa PCAB, talagang yung track record, no? It seems na mukhang license lang ang ginagamit at hindi track record para makakuha. So, do you have meron ba tayong proseso para ma-verify yung kanina pong performance ng PCAB? Actually, Mr. Chair, as it was mentioned a while ago in previous questions, the performance of the contractor is measured by CPS, which is actually under the ambit of the GPPB, and I actually appreciate very much earlier that GPPB will be called in subsequent hearings to actually shed light, because procurement is a GPPB issue, sir. Thank you. Mr. Chair, may I interject with the indulgence of the gentleman from San Juan? Mr. Chair, I was the head of the PCAB is saying na magsasagawa sa ng investigasyon. Ano pa ang kredibilidad ninyong gumawa ng investigasyon, Mr. Chair? Kung kayo mismo, mga board of directors nyo, mga kontratista, may mga kontrata sa gobyerno, ikaw, may proyekto, may contractor ka din, though sinasabi mo kanina wala kang proyekto sa gobyerno. How can you do that? Mr. Chair, pinagluloko tayo ng mga ito. I mean, board of directors na contractors accreditation board, and then kayo mismo ang mga contractor? How can you do it? Paano nyo bantayan ang sarili ninyo? Paano pa babantayan ninyo yung mga ibang tao, ibang kumpanya kung sarili ninyo hindi nyo mabantayan? Sige nga, di ba dapat ang tanong sa inyo, Mr. Chair, kailan kayo mag-resign? Well, actually, there's already an announcement by Secretary Vince Dizon na he will suggest, Mr. Chair, today lang po, kalalabas lang po, na he would order a sweeping revamp of the Philippine Contractors Accreditation Board. Kasama po kayo doon. Kaya yung sinasabi ho ninyo ng mga investigasyon, kalokohan po yun, Mr. Chair. Dahil, alam naman ho ninyo, paano ngayon, Mr. Chair, pagre-resign, mga miyembro lahat kayo, may mga negosyo kayo sa gobyerno, Mr. Chair.
meron kayong mga kontrata sa pamahalaan sa DPWH. That's all, Mr. Chair. Excuse me, Chairman. Yung bang pickup under sa DPWH? No, Your Honor. We are an attached agency of the DTI. Maybe he suggested, kasi hindi kayo under ng DPWH. I think you are under DTI, correct? Yes, Your Honor. And particularly under CIAP, Construction Industry Authority of the Philippines. Yes, Your Honor. Alam mo, ang sense nung kanyang tanong ganito I think the conflict of interest aspect must be reviewed. Without putting any blame to you, the 3D Board of Directors of PICAB, notwithstanding the fact na kunwari puro private projects lang ang ginagawa nyo. Pero may problema pa din doon eh. You're the ones regulating. Hindi kayo pwedeng sumali. Otherwise, hindi na natin malaman sino nire-regulate. How do we regulate ourselves? Doon po papasok yun eh. I think for in the exigency of service, para makita natin talaga, there should be an honest self-examination talaga dito eh. For example, yung isa sa 15, EGB Construction, can you imagine? He's now involved with flood control projects subject of this investigation. He's not only a board member of PICAB, he's also a general manager of an electric cooperative in Isabela. He's also the president of general managers of electric cooperatives in Isabela. So ang dami pong nito eh. This is something that we should all look into. Ngayon, ang DPWH naman. Paano halimbawa magbibid ng isang whether it is St. Timothy, St. Gerard or any one of the 15. Alam nyo naman meron kayong applications, ang dami nyong system, meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, meron kayong IMS. There is a law on impenetrability. Nobody can be on the same place twice. Hindi pwede. Senator Erwin Tulfo can only be here and he cannot be in our lounge. Paano magbibid paano mag-ooperate ang isang contractor, let's say, nando siya sa Mindanao, nando sa Cebu, nando sa Misamis Occidental, nando sa Catanduanes, all at the same time. Dapat meron kayong... Tapos ka na... Sino yung susunod? Senator... Dagdag lang point of information, Mr. Chairman, if I may, just to add to the discussion, kasi that is precisely the result. We are hoping that is precisely will be the result of your committee. The legislation that we need to do with PICAB. We need to overhaul PICAB, perhaps look into the CIAP, and see if it is really should be under the DTI. So, itong mga lumalabas na ito, kaya nga importante po itong hearing ninyo, and I will full disclosure, Nung Thursday ng gabi, kausap po si Presidente, gusto niya sibakin kayo lahat. That night, he told me, I'll sweep them out tomorrow. Sabi niya. Sabi ko, don't, sir. Dahil may hearing pa kami sa Lunes. I want to hear them. But baka pag sinip mo yan, wala na yan, hindi na magsisipot yan. And this information that you are giving us now and that we are unearthing will help the committee in formulating a law. So, Minority Leader, dapat pala magpasalamat sila sa atin at nandito pa talaga, sila. pasalamat pa kayo dahil kung walang hearing, sinibak na kayo ng Biyernes pa ni Presidente. Pero, siyempre may mga due process naman dyan, Senator, di ba? Hindi, appointee ng Presidente lahat yan From the digong to renewal Pwede silang alisin. Okay. Senator. Yes, Mr. Chair, thank you po. Mr. Chair, since wala na po si Secretary Bonoan, siguro si Yusek Cabral can answer, inamin po ni Secretary Bonoan nung lumabas po itong mga kontrobersyang ito na indeed meron talagang lumabas na ghost projects. Ang tanong ko lang, Mr. Chair, sa inyong pagsasaliksik sa pag-aaral dahil nga nang pumutok na itong iskandalong ito,
mga ilang porsyento kaya yung ghost projects? Halimbawa, sa Bulacan na lang at doon sa Mindoro, yung dalawang controversial na distrito. Out of all the projects, flood control projects, mga ilang porsyento ro ng ghost? Your Honor, Mr. Chair, sabi ko nga po kanina, nagpaikot na po yung Undersecretary namin for Technical Services ng mga QAU team sa lahat ng mga proyekto ng Region 3, 4A, 4B, 5 and 7 yata yung inuna. At yun po ang iniintay naming report kung ano po yung nakita nila based po dun sa listahan ng nakapublish po sa website o sumbong ng Pangulo na reported completed, Mr. Chair. So, i-follow up ko po kung ano nang nangyari dun sa, alam ko po 50 teams po yung dineploy na comprising of 2 or 3 engineers kada team to go around these regions. No? So meanwhile po, yung internal audit din po, alam kong meron silang napuntang 2, may report na yata po sila na ready naman po yatang isubmit kay Secretary Dizon pagka magkaroon siya ng meeting. Pero hindi ko po alam kung anong porsyento dun sa completed o dun sa nakareport dun sa dashboard ng website ng sumbong sa Pangulo kung ilan po yung sinasabing guni-guni or ghost project. But do you confirm na meron talaga? Sabi po ni Secretary, meron po. Pwede natin, Mr. Chair, kung andito na rin si former DE Henry Alcantara. Kasi andito po, nabanggit yung niya na very notorious, no? Sa privilege speech, dito sa nangyaring hearing. Maaaring pwede po siyang patawag na po natin. Para... Chair directs DE Alcantara to please take your seat. Proceed, please. Adi, Henry Alcantara, kasi po nabanggitin ko kayo, ito yung pagkakataon din na maklarify nyo at malinis yung inyong pangalan dahil sa lumalabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson ay yung inyo pong district engineering office ang naging notorious, no, sa Bulacan. At na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bunuan na meron indeed na lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, narinig nyo ba na meron pala totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang-sports at merong pang-pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, Chair, parang hindi ko po mag-gets yung pang-sports saka pang-pamilya po eh. Kasi po, yan base ron sa dating commercial at saka ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang-pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na-deliver, no, na mga lehitimong kontraktor. At yung pang-sports, ito daw po yung talagang pwedeng paglaruan at talagang walang delivery. Ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects at talagang buo yun na pinipera na lang. So, kino-confirm nyo ba o dinideny nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? If I may po, explain ko lang po. Nung po nga ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang SONA, the day after po, I called up the present district engineer at that time, the Bryce Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Tinawagan ko po siya dahil sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, 1 metro, 2 metro, pa revalidate po. After 2 days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong mga defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. Nasa 4A na po ako noon, OIC Assistant Regional Director na po ako. Nagpa-submitting... Kailan po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon, si Bryce Hernandez na ang district engineer ng
First Engineering District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot. No? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that for him to show up. No? Nakasabina na po siya ngayon na nag-ano ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po, Opo, thank you po. Henry Alcantara. Nag-Zoom meeting po kami. Pinatawag ko po lahat ng mga dating kasamahan ko para po kaharap po sila at bine-verify ko po sa DE o ICDE Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Sabi niya po wala. After the meeting po, isang kauupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. Dalawa po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7 p.m., that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, aminin ko, may negligence on my part. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay nagsalita na yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ipapagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer J.M. Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, nag-report po sa akin na di umano'y meron pong mga mangilan-ngilan. Hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po. Na posible. So, after po nan, kinausap ko po yung dalawa. Sabi ko, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So, from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Opo. Salisa na lang po, pala, no? if you may, nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Kayo yung pa nag-report sa kanya? Nag-report po ako sa kanya, that was 5 o'clock in the afternoon. But Senator JB? Sige. Mr. Chair, kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang. Yes po, Your Honor. June 16, 2025. Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni ni Senator Lacson, isang araw, 2 araw lang nilang pinuntahan, na validate nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw, na dating DE ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Tanong Honor. ka pa sa mga tao mo? Kasi po ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project Huwag na tayo inspector. magpapasahan dito ng kwan. You are the district engineer Yes po. of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Di ba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay.
ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmamaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka na lang rin. The buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos ngayon, kunyari, magtanong ka pa sa mga tao mo sa baba, meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron. Napaka-hirap intindihin na ikaw, district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS, na-locate nila, tinanong na yung mga barangay officials doon. Sabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. 2 days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many years ka naging DA doon? 5.5 years, sir. 5.5 years. Tapos hindi mo alam na may ghost project pala. Senator Bato, I think you made your point already. Thank you, Mr. Chair. Wala ng time si Senator. Salamat. Sorry, Senator JB. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa Di po lumabas po yung naging controversial kayo yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle, no? Kasi nga, how can a district engineer afford a kind of lifestyle? Nakita yung Marilo, no? Kayo nga, nakapatik Philip. Si Senator Bono, kung psychopathic lang no? TW still na ngayon, promoted na. Si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Mr. Chair, may information tayo. Kaya gusto ko sana makausap si DE Bryce Hernandez. Pumapasok daw ito ng DPWH, naka-Ferrari pa. Sinitan nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Hindi po fix po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLEX Petro, nakipag-meeting po and then dumidiretso po ako sa office. Around 9 to 10 o'clock po. Ang aking informasyon, Mr. Chair, ay 10 a.m. Yes po. Kadalasan doon kayo pumapasok. Nung DE pa, tas assistant nyo sila Bryce at yung sila JP Mendoza. At 2 p.m. daw, Mr. Chair, umaalis na po sila. Ito po, confirm nyo kung totoo hindi. 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo po ba ito? Hindi. Ako po, umaabot po ako ng 5 o'clock, Your Honor. 4 o'clock, 4:30 po. Pero yung grupo nyo raw po, hindi lang kayo shopping body, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. So sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses po kayo naglalaro sa isang sabihin sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ang balita ko rin naman po ay kayo naman hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. So Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang di umano'y field trip araw-araw sa casino. If you can ask siguro yung Soler North kasi yun ang pinakamalapit doon po sa norte. No?
Meron pa ako mga tanong sana, Mr. Chair, pero I'll just ask siguro on my next round, Mr. Chair. Thank you, Senator. I Mr. think Chair. you have sufficiently established that aspect. Mr. Chair. Total, nandiyan ka na rin, DE. Yes, sir. Meron kasing nagsabi sa akin, very reliable information. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Wala po akong... Kasi merong gustong mag-testify. It's your word against his. Kasi nakonsensya na siya, gusto niyang talagang sabihin. Your Honor, yung pong amount at bilang, wala po talaga po akong binanggit kay Secretary. Kasi palagi mong sinasabi, ayun, kamukha nito, palagay mo gusto na nating tanggapin ito. The DPWH already submitted 2 cases of ghost projects. Ito yung sa May Capis, Taliptip River, Package B, Barangay Perez, Bulacan. At saka yung Riverwall, Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. These are reported ghost projects just submitted to this committee. At ito'y teritoryo mo. Ghost ito ha. Ang nakalagay rito, nagkaroon na ng show cause order dito. Ikaw, Henry Alcantara, ADE, Bryce Erickson Hernandez, ang mga liable sa yan, accountant, Caser 2, project engineer, materials engineer, and so on and so forth. Ito nga yung tinatanong namin kanina pa, because in the last hearing, the TPWH already indicated to us that it will submit several cases of ghost flood control projects. Unfortunately, to our disappointment, bago nag-resign si Secretary Bonoan, tinext ko siya yesterday, nung isang araw pa. Kasi nga 2 lang ang kanyang ibinigay sa amin. The indication it should have been at least 50 ghost flood control projects. Ang binigay niya sa akin, bago siya mag-resign, indication that there are 15. Kasi sabi niya rito, without structure. Hindi ko alam kung ibig sabihin ito ay ghost projects. So ang ginawa namin, ginamit namin yung mga datos na nanggaling sa presidente na ibinigay niya sa amin at binerify na namin yung iba, nakatulong nga yung ginawa ni Senator Lacson para ma-determine and ma-confirm lahat ito. There are 60 projects na parang lumilitaw, ganun nga yung kanilang characterization. Total 60 flood control projects. 15 dito binigay nyo sa Silver Wolves pa Construction Corporation. Wawaw Builders, 6. St. Timothy plus St. Matthew, 4. Unimax Steel, 4. Jagon Build Construction Corporation, 3. SYMS Construction Trading, 3. M3 Construct Corporation, 3. Darcy and Anna Builders Trading, 3. MG Sanidan, 3. And several others with 1 project each. 60 projects na kandidato sa ghost projects. Yusek Cabral, di ba kayo po yung humahawak ng IMS? What does that IMS mean? Your Honor, I think 2 weeks ago, nire-assign po sa akin ni Secretary yung Information Management System Information Management Service. 2 weeks po. But before that, it was lodged with the Undersecretary for Technical Services. Ano, mabuti sinabi mo yan kasi ayaw ko na sana ang tanong kita dyan. On July 22, 2025, the IMS was assigned to Yusek Ayapana. Opo. Tama? Opo. Ayapana is handling the technical services, Your Honor.
Teka technicals. muna. Ayapana is handling National Building Code. Tapos ibinigay ni Secretary Bonoan ng IMS sa kanya. Nakakapagtaka 2 weeks later on August 6, 2025, paano napunta sa'yo? Ikaw planning service ka plus PPP. Tapos napunta sa'yo ang IMS. Hindi ko maintindihan. Kaya nagbibiro nga si Ayapana eh. Baka gusto mong kunin pa rin yung building code, sabi niya sa'yo, di ba?